Pinalagaan ng palasyo ang pahayag na ito ng mga Duterte na scripted ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Para sa detalye, magbabalita live mula sa palasyo si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, ano ang sinabi ng palasyo tungkol nga dito sa akusasyon na ito? Cheryl, mariin ngang pinabulaanan ng palasyo yung akusasyon na scripted yung impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi raw sila sangkot sa anumang pagpaplanta ng ebidensya gaya ng ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, ang mga Duterte lang daw ang sanay sa ganito. Giniit pa ni Castro na hindi rin daw eksperto ang administrasyon sa paggawa ng intriga. Nirerespeto raw ng Pangulo ang due process at ang mga nakasaad sa konstitusyon. Idinagdag pa ni Castro na kahit sino man ang nagsampa ng impeachment complaint, hindi yan maganda sa imahe ng Pangulo. Hindi raw maganda sa usapin ng ekonomiya, lalo't nakikita ng mga negosyante na may mga ganitong pahayag laban sa administrasyong Marcos. Junior sa isang high productivity resource ang bagong reserba at maikukumpara sa kasalukuyang pinagpukunan ng natural gas ng bansa. Julie, nakausap na raw ba ni Pangulong Bongbong Marcos si Congressman Sandro Marcos kaugnay ng impeachment complaint? Cheryl, sa ngayon hindi pa raw nasasabi kung nagkausap na sina Pangulong Bongbong Marcos at si Majority Floor Leader at Presidential son Sandro Marcos. Pero malinaw naman daw kung ano yung sinabi ng Pangulo para sa kanyang anak. Yan daw ay yung gawin ng trabaho. Hindi raw pwede yung kamag-anak at kaalyado. Kung ano raw yung kanyang mandato, yun yung dapat tuparin ng nakababatang Marcos. At kahit na tatay pa niya yung malalagay sa impeachment, dapat daw natuparin ang mandato. Okay, patungkol naman tayo doon sa mga naaresto dahil sa flood control scandal. Sinabi ni former Senator Bong Revilla na walang due process ang pag-issue sa arrest warrant. May reaksyon ba dito ang palasyo? Cheryl, akusasyon daw yan or yan daw yung opinyon ng isang naaakusahan, sabi ni Castro. At kung yan nga daw yung sinabi ni dating Senador Bong Revilla, malamang daw ay gagamitin niya yan bilang depensa sa kaso. Pero ang kailangan, panindigan daw ni Revilla o patunayan yung mga binabanggit niyang akusasyon. Kasi kung ang palasyo ang tatanungin, gumagana ang due process sa bansa. Natanong na rin, Cheryl, kung anong reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos nung malaman ngang dawit si Revilla dito sa usapin o anomalya sa flood control projects. Nagulat daw si PBBM lalo't kaalyado nga niya si Revilla doon sa alyansa. Pero iginiit daw ng Pangulo na kaalyado man o hindi, kung kailangang iimbestigahan, iimbestigahan niya dahil ang administrasyon wala raw sasantuhin. May reaksyon din ba ang palasyo patungkol kay former DPWH Secretary Manny Bonoan na nagbalik bansa at tumistigo nga sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon? Kung ang palasyo ang tatanungin, Cheryl, naniniwala pa rin sila na totoo o may katotohanan yung mga sinasabi ni dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Lalo na daw at sa Senado siya humaharap at under oath yung kanyang mga sinasabi. Kaya daw ang kailangan na lang hilingin at maniwala na katotohanan, may katotohanan yung kanyang mga sinasabi. May update din ba tungkol doon sa kahihinatnan ng Independent Commission for Infrastructure? Cheryl, sa ngayon ganun pa rin naman yung nabanggit ng palasyo gaya nga ng isinagot ni Pangulong Bongbong Marcos noon na may mga tinatapos pa doon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para naman doon sa mga nagsasabi o nagpapahayag na hindi na sila satisfied or tila kine-question yung sensibilidad ng Pangulo sa pagtatatag ng ICI. Malinaw naman daw kung ano yung mga efforts o hakbang na ginawa ni PBBM para masawata ang korupsyon sa bansa. Pero kung may ilan daw na mga hindi nakukontento, hindi naman daw yan maiiwasan. Ang sagot na lang ni Castro doon sa mga nagsasabing palabas lang ang ICI, magpakita daw sila ng patunay o ebidensya sa sinasabi nilang palabas nga lang yung ICI, lalo't sila nga daw yung nagbibintang. Para naman doon sa mga nagsasabi na walang ginagawa, tiyak nga daw na overwhelmed yung mga miyembro ng ICI ngayon, lalo't marami silang mga ebidensya na kinakailangang kolektahin at kailangang i-consolidate sa ngayon. Naging epektibo rin naman daw lalo't sa ICI, Cheryl, lahat ng naimbitahan humarap naman. Maliban na nga lang daw kay Congressman Pulong Duterte at sa namayapa na si dating DPWH Undersecretary Cabral. Maraming salamat. Mobile Journal Julie Baiza.